ngayon sa Batangas State University kasama ang mga mahuhusay nating schoolmates! Woohoo! Ayan, I love that. Ayan. Yes, and of course, another episode na naman tayo ng malaking ambag na debate sa ating lipunan. And of Alright, course, for alright. sure, no, magiging trending ang usapin natin ngayon. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Dito lang yan sa Schoolmates! Oras na para magkaisa. Boses mo ay mahalaga. Kabataan tayo na. May pakialam ka. Sa tawanan mo. Sa langit sa'yo. Ihayag sa mundo. May pakialam ka. Oras na para magkaisa. Boses mo ay mahalaga. Kabataan tayo na. May pakialam ka. Schoolmates, hindi lingid sa ating kaalaman na patuloy pa rin ang pagbabaha sa ating bansa no, tuwing may dumadaan na malalakas na bagyo. At nung nakaraang taon nga daw ay mas naging controversial nga ito dahil sa mga flood control projects sa bansa. At dahil dito, no, kaliwat kanan ng naging investigasyon sa flood control projects at ilan sa mga proyekto na ito ay napag-alamang substandard at iba ay ghost projects lamang. O, di ba? May hanggang ngayon minulto ka pa din. Ayun. Yes. Hanggang ngayon ay minumulto pa rin tayo at patuloy pa rin nga daw ang panawagan natin sa accountability mula sa mga matataas na opisyal na sangkot dito. Pero, maliban sa flood control projects na ito, ay naniniwala rin ang ilan na ang nararanasan nating pagbaha ay dulot talaga ng extremes na weather events o ang tinatawag nating climate change. Kaya ang tanong ngayon ng ating mga schoolmates, problema sa baha, epekto nga ba ng poor engineering governance o ito ay epekto talaga ng lumalalang climate change? Narito ang mga debaters natin na naniniwalang ang dulot ng problema sa baha sa bansa ay dahil sa poor engineering governance. Kilalanin natin sila, panoorin po natin ito. I am Jaywan Erfrane, the leader of Affirmative Side, studying BS Architecture from Batangas State University. Upon knowing our side, I realized that there's so much to learn in our topic and it's really relevant and timely in this time. Mahalagang matutuhan natin kung ano ang mga panig na ipaglalaban namin, especially our side, the poor engineering governance that is really timely to our communities. I am Brent Ilman Dilibrea. I'm studying BS Architecture in Batangas State University. So we prepared individual and as a group. We conducted mock debates, we gathered data, and we conducted meetings also. Pero probably most important of all, kinonsider namin yung magiging side ng kalaban namin para mas prepared kami. I'm Toby Thomas Cansanay Mendoza. I'm a fifth-year BS Architecture student, Batangas State University, Alangilan. To our co-debaters, it is an honor to do this with you since we are working in the same field. After all, ang ating goal naman is to educate and raise awareness sa mga tao. At ang mga debaters naman na naniniwala na ang sanhi ng problema sa baha ay dahil sa lumalalang climate change sa bansa. Sino-sino sila? Narito po. Justine L. Platil, the leader of the opposition side, civil engineering student. First, medyo kinakabahan kasi very timely and kailangan maging very critical kami when we're choosing our arguments. But at the same time, nung nalaman ko na rin yung side namin, which is the opposition, medyo na-excite kasi it's something na parang hindi talaga namin normally dinedefend. I'm Lana Canto, third year BS Chemical Engineering. Personally, I did my research and as a team naman, we had some meetings and we conversed on how we can make our thoughts cohesive and how we can, I guess, combat some of the thoughts naman from the other team. I'm Nico Lemon and Mariano, BS Chemical Engineering in Batangas State University. So good luck to every one of us and I'm very much excited on our debate because I know that through our discussion, we can give fresh outlook and perspective to the Filipino people and the audience who are currently experiencing the catastrophic effects of these flood control issues. Sa aming pagbabalik ay ating masasaksihan ang mainit na debate dito pa rin sa Batangas State University, dito lang sa Schoolmates!